ulit. Ito na, patuloy, no? Alam nyo na. Ito, kasanting na po yung katamong setup. Ngayon medyo kakaro kumbaga kasi first time pong milyari ni. This is something that's very unique and very new. Ano po? And napaka-excited ko po, napakasaya po namin dito. Before we continue, no, meron na po tayong isang katanungan galing sa isang bagong kaibigan natin. No? I think 2 questions. Ano? So hold on to that question. No? Batiin po natin ulit, isa pang beses po, no? si Madam Mrs. R.M. Ibay po. Siya po yung, nakalimutan ko pong banggitin kanina ito. Siya po yung nagbigay ng, nasaan ba yun? Nasa baba. Ay, ito po. Ay, kanya. Ay, ni po na. Ay, alam mo na. Seli na kaming pizza, no? Karakali. Ating kaming pamangan po ito na. Kanya man din na. O mapalila pa po. Sinali yung make sponsor ya pong pamangan para kaya kami. Po. Madam Ibay, marami pong salamat. Nasa abroad po siya, Pastor. Thank you. She's not in the Philippines right now. Thank you. Ganon. So, tapos, syempre, yung ating mga kaibigan na si TJ Clements, ito po yung si Eco Wash. Opo, mamaya po ibibigay ko po ito kay Pastor, no, para sa kanya po ito. Regalo po natin sa kanya. TJ Clements of Eco Wash, maraming salamat po, kapatid, no. Galing sila kanina. Oo, ang galing, mga mala artista din yung mga itsura, no. Ano nila? Tapos vlogger din yun. Congrats din sa inyo kasi na monetize na yung YouTube nila. So, more power to you guys. God bless you po. Salamat po. So, syempre, ang ating kaibigan Pastor, the guy na gumawa nito, no, nakikita niya daw ako during his early college days sa General Mall. Okay. Nakikita niya daw ako dun sa may escalator, nagtatawag, shawarma, ganun. Bumababa siya sa General Mall. According to him, he approached me one day, dito po sa Friendship Highway, na-inspire daw siya na magnegosyo. Tingnan mo nga ito, sabi niya, ito na mismo may-ari ng negosyo pero siya yung nandiyan, pinopromote niya yung negosyo niya. Right. So, na-inspire siya and his inspiration was this. Butchiron, ginawa niya ito. However, ano rin po siya, he's part of the Philippine Army as well. All right. Nagsuservice po siya sa Philippine Army po. So, God bless po. Ingat po kayo lagi po. Lahat po ng mga nasa Philippine Army po. Si Butcherin po ito. Order po kayo, no? Ayan. Tapos, siyempre, ayan, halos nauubos ko na po ng kanyaman po yung kape ngayon. Opo. Very good. Kape lokal po. Order po kayo sa kanilang Facebook page, kapelokal.ph. I believe it is, ano? Medyo manibayo ko po ka rin kayong panganinin na po. So, pasensya pong bagya, no? Konti-konti, akwa tayo rin, po. So, siyempre, itang meto nga manok, pengang kenan din. Kasi na ako pong karano, pengang ako nahatis. Kasi ning pong kanyaman ng kabanglo, pengang ko na po. Itang metong tinagang ke para kaya kami keni. si Tots to Kokok, may sakwa ko nilagyo, Tots to Kokok. Ay ni po na, ay kanyaman. Taka po salamat. Tsaka sa Sunday po, pupunta kami dito, kakain po kami, ililibre po nila kami, ako at saka yung aking assistant/wife na nag-OJT siya sa akin ngayon, no? Tinitrain natin siya na hindi magiging mahiyain sa camera, no po, kasi yun talaga pag mala artista yung masyadong mahiyain, hindi ko naintindihan kung bakit, no? So kasama ko siya sa Sunday, kakain po kami. Uubusin namin lahat ng mga manok nila doon. Opo. Pastor? Tapos, ito ang kaibigan natin si Romel, yan, may nagbigay din po siya ng buko para sa atin, no? So, may mga buko po dyan. Pamimigay ko po ito mamaya, no? Ayan po, salamat po. Yan, yun. So, ayan. So, let's go. Next batch of questions, no? Medyo, pagbigyan natin, Pastor, yung meron tayong 2 tanong dito, at mabilis lang, no? So, first question po, Pastor, from my dear friend na nasa LA po ngayon, no? Ito po yung ang kanyang may bahay po, ang kanyang misis, no? Ang tawag po sa kanya si Madam Jessa Saragosa. Kasi po nakita nila, Pastor, yung video ko, ang tawag ko kay Malu, Chris Vernal. Kasi ka-look-alike niya si Chris Vernal, no? Yeah. Opo, so, ito naman si Gadoy, no, na nasa LA, ang tawag niya sa misis niya, Jessa Saragosa naman. So kasama ko po si Madam Jessa Saragosa sa 22 po of December, dun po sa collaboration ko with Samuel Maniago. No po? So si Gadoy from LA, ito po yung katanungan niya na gusto niya itanong po sa atin ngayong gabi. What can you say, Pastor? This is for Pastor, of course. What can you say about coronavirus myths, no? Myths, MYTHS, versus
facts. Okay. First of all, I am not a medical expert, so I can only answer the question from a biblical standpoint. Marami pong issues, maraming mga opinions regarding the coronavirus. Pag pumunta ka sa YouTube, ang dami, mga iba-ibang opinions, even from the medical community themselves, even scientists, has differing opinions with respect to the coronavirus. Pero whether it is a myth or a fact, hindi natin pwedeng tanggihan ang sinabi ng Scripture in Matthew 24 that prior to the advent of the Lord, the earth will experience different kinds of plagues, pestilence. And I believe that this is one part of it. Isa ito sa mga pestilences na mangyayari bago dumating ang ating Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo. Kanya, actually, ang nangyari ngayon, pwede nating sabihin, because of coronavirus, ang tao nagkaroon ng medyo malalim na pagsusuri sa kanyang sarili, sa pagtingin sa kamatayan, no, at ang uncertainty of life na makita natin na this microbe brought the world to its knees, no, at walang nagawa yung mga malalaking bansa with older nuclear armaments, no, they failed to contend and stop the spread of this virus. Now, whether it is a fact or not, I think it's an undeniable fact that many people are sick, and actually, we have brothers who already died because of this virus. So, it's people have their own opinion about the virus, and we respect that. If people says it's a myth, then I cannot dispute that or argue with that. That's what they believe. But if I say it's a fact, then I have to say the reason why I say it's a fact, because of what we see around us, whether the mass media or the news media exaggerates, or they add and exaggerate the news. It's none of my business. But the mere fact that it's an ongoing thing, we cannot deny the fact that it's real. No? Kanya mahirap tanggihan yan, and we already have brothers in the Lord who died because of the virus. At sinabi ng Bible na bago darating ang Panginoon, may mga ganitong pangyayari na mararanasan ng mundo. Kanya, kung pupuntahan natin ang Bible, actually, hindi ko kayo gustong i-discourage. Ang totoo niyan, ang sabi ng Panginoon, when you see all of these things, these are just the beginning of sorrows. So, nakalulungkot from a human standpoint, but nobody can prevent prophecies from being fulfilled. It's not in our hands. We're not the one calling the shots. It's God. So we can only submit to His will, and it is not us that dictates. It is not us who, as I've said, call the shots, or the one that manipulates what has to happen. It's already written, and so nobody can prevent it from happening. So I hope that at least answers your question, because as I've said, I am not a medical scholar, I am not a scientist, so I am not an authority when it comes to the medical side of the virus. But I can only explain from a biblical standpoint on why I believe that this thing is part of prophetic fulfillment. Ang tindi nun. Bro, sir, saludo ko kaya ka, balo ko at yuka LA kanina. Yan si Sir Guday, Gaduy pala, Guday, ano ba yan? Yeah. Gaduy na. Nasa LA po siya ngayon, nanonood po siya, along with hundreds and thousands, and even by coming tomorrow or the day after, it's gonna go up to millions who'll be watching this. Sir,
itang binya ko kaya kang Zoom meeting, manalbe ka na. Pakiramdaman may pastor na, makiabi ka kitang Zoom meeting. Baka nita may sabi kayong mas More intimate. More intimate. Yeah. Sir, trust me. It's gonna be worth your while. Yun. So, I think there's another question there. yes, there is. But, COVID-19 has taken a lot. Ako personal pastor, itang negosyo ko, may wala. Yung negosyo ko, alam niyo, nawala yung negosyo ko more than 6 years, no? Lahat po ng pawis, dugo, puyat, abroad, everything, nawala lang sa isang kislap lang, ganun po, nawala. Right. Therefore, because of COVID-19, but therefore leading me into, to the streets, ngayon medyo naintindihan ko na kung bakit nung tinatanong ko, nung umuwi ako galing Amerika, pastor, tinanong ko si Malu, sabi ko, ano bang gagawin natin? Mag-down payment ba tayo sa bahay or mag-down payment tayo ng kotse? Nakasundo kami, kotse. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit. Right. Kasi what if kung wala yung kotse ko ngayon, hindi wala akong magagamit, hindi sana hindi po tayo nakakilala, wala po ako sa Friendship Highway, Right, right, So, everything is, connects. All things work together for good. Yes. Po, all things work together for good, the word says, yun po, but in times like these, for people who are watching, people who have lost people that they love because of COVID, that I think is a more deeper, more importanteng reason for them to be able to na kailangan pumunta sila sa ganitong lugar. Punta kayo sa simbahan, punta kayo sa church, fellowship with a pastor. Dito po, kung taga-Angeles po kayo, ini-invite po namin kayo. Dito lang po sa Tabernacle of Jesus Christ. Nandito po kami. Nandito po si pastor. Every Sunday po punta po kayo. Kung nakaranas kayo ng hindi maganda na pangyayari dahil sa COVID, yan lalong dahilan po yun para pumunta po kayo dito. Hindi po yun dahilan para hindi, ayoko na mag-church, ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan, nagtatampo na lang. Kasi ako po, naranasan ko rin po yun. Wala naman akong mabuting nakuha doon. Kasi kung ganun ang ginawa ko, edi tamad-tamad na lang ako sa bahay, hindi na lang ako maghahanap buhay, hindi na lang ako, paano naman ang pamilya ko, di ba? Right. Paano naman? So, yun, that's, church is here, pastor is here, everybody watching right now dito po sa Angeles or malapit sa Manila. We have people who come to church who are from Manila, right? Oh, yeah. Malayo pa pong Every Sunday pinanggagalingan. Every come. Sunday. So, Yeah. shout out po kay Kuya Rene, no? Si Kuya Rene, yan, no? Si Kuya Rene, magaling kumanta yan, no? Medyo wala lang siyang dito sa, medyo, alay pong bukbag yan. Pero, idol, si Kuya Rene, love na love ko po si Kuya Rene yan. Alam nyo, si Kuya Rene, alam ni Pastor to, Kuya Rene has been, hindi ko po nakakalimutan yung kanyang kabaitan sa akin, no? I don't know, he may realize that or not, pero hindi ko po nakakalimutan. One time, naglilinis ako ng bahay, nahulog po ako sa upuan ng taas, no? Sige, ikaw, direct, alis ka na? Sige, sir. TJ, halika rito. Magpakita ka. Halika. No, seriously, man, don't be shy. This is not the time to be shy. Ipakilala ko po sa inyo dito sa multimedia. Ito po si TJ, no? Iningan na kainin ng pong kasipag. Kaya doon ka tumingin, bro. Mas gwapo ka daw doon sa camera na yun. Yan si TJ po. Itong batang to po, napakasipag po niya, no? Ang kanyang hilig sa buhay, ang kanyang profession is anything that has to do with photography and cameras. And he's our official cameraman every Sunday here on church. Yan, every Sunday po, itang kamera na, bala mo robot siya, itang padyano ko niya muntay pastor, dutukitang kamera pa kanyan, solid. Ito po, TJ, DJ Bituon. DJ Butuon, no? Ang anyong mami yata, papa, nanonood din Jeremiah. Yan, so, yan, maraming salamat kapatid, anak, no? Yan, thank you God very bless, much. TJ. Uwi na po siya, no? Kailangan niya umuwi. Salamat. Yan, Alright. We give credit to whom credit is due, sabi nga, po. So, yun, balik tayo. So, ayan. Alright. Now, si Pastor kanina po, tinasabi niya, pero bago ako pumunta doon pala, meron pa pala tayong isa pang tanong, no? Galing po kay Joselito Jose. Guys, ilan na yung nanonood, direct? Mga ilan na po na? 400, 600? 99? Okay, yun na yun. Ayan. So,
sabi, tinatanong kung anong Christian denomination daw ang church, no? So, yan, Pastor. Galing kay Joselito Jose. Okay, Brother Joselito, salamat sa tanong, no. Actually, we are a non-denomination. Unang-una, hindi kami Baptist, hindi kami Methodist, hindi rin kami Catholic. Kasi if you look at the scripture, wala namang label ang Kristyanismo when it started, no. We don't belong to any denomination. We are a non-denominational church, Bible-based, and we believe the teachings of the scripture. Pero, syempre, kailangan naming sumunod sa batas. So, our church is registered as Tabernacle of Jesus Christ, Incorporated, Pampanga. Yan po yung nakalagay sa ating SEC registration. But in terms of denomination, we are a non-denominational church. So, ganun lang po. Yeah, so thank you, Sir Joselito Jose. Maraming salamat po. Thank you for watching. I think that answers your question. Ano po, Pastor, hindi ko po mapigilan na every time natitingin ako sa inyo ng ganon, napakaganda po nito. But I know for a fact that there are people from Israel, no? Shalom sa inyo. Lahat po ng mga OFWs, marami po dyan, mga taga-Israel, Pastor, na nanonood. Opo, no? So nakita ko po itong this is something that you would find at a home, no, of any Jew, you know, whether it's in Israel or whether it's any part of the world. This is something that you would find in a Jewish home. So, but you know, aside na napakaganda pong tignan, ano po, pero I know for a fact na meron po itong symbolism. May ibig sabihin po ito. Hindi po ito basta figuring lang na nilalagay sa bahay na may, alam mo, ay, ang ganda nito, lalagyan kong kandila. Ay, ang ganda, ang cute. No, hindi po. May ibig sabihin po yan. Yan. So, Pastor, kahit maikli lang po, can you please share with us what is the symbolism? Ano po yung ibig sabihin nito? Ano po yung, sa Tagalog, babes, tulungan mo ako. Simbolo, yun. Yeah. Okay. Nitong, yan. Sige. Okay. Pastor, thank you po. Sa Bagong Tipan, sa aklat ng Apokalipsis, Book of Revelation, mababasa ninyo sa chapter 1, nakita si Kristo na nasa gitna ng 7 golden lampstand. Okay? Ito po yun, no? There are 7 golden lampstand. And then it was described na yung palang 7 lampstand na yun are the 7 churches. The Church of Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, which will be the recipient of the book of Revelation. Because John was told that whatever he sees, whatever he hears, he will have to write in a book and then send it to the 7 churches. Kaya ang simbolo po ng kandelabra o menorah ay simbahan. At ito po yung simbolo ng church natin dahil naniniwala kami. Actually, makikita mo to, this one menorah is actually a candle holder. It holds the light. So ang symbolism niyan, ang simbahan is a light bearer. Tayo po yung tagapasan ng liwanag ng salita ng Panginoon. The church is, and sabi ng Panginoon sa Matthew 5, you are the light of the world. So you're not supposed to hid the light. Once you lit it, it has to be exposed. Kaya sabi ng Panginoon, let your light so shine that they may glorify your Father in heaven. So itong kandelabra na to o menorah, symbolism niyan ay ang church, which is not the building, the people. Right. Yeah. Yan, yun. So, sabi ko na atin yung buring sabihan ng kandila nga rin, di ba? Yeah. Kasanting na pala na. Yeah. Alam nyo na, ako nakiya kayo at dakal tamo po nga pulot kanini. But you know what? Alam ko po na there's a more in-depth explanation and topic po na nakatuglong po dyan sa simbolo po nitong mga candlesticks na ito. Right, pero right. You know what? Medyo alalay lang po tayo, no? sa susunod. Okay, Maylene Pastor, balo na ng buri na sabihan kanya. So, we'll keep that for next time. Yeah, next time po, no? So, ano lang po, relax lang po tayo, no? So, we'll get there. Pastor, may katanungan ako. Sige. Kanina po kasi kinuwento niyo po, Pastor, yung personal yung buhay nung hindi pa kayo Kristiyano, naging drug addict po kayo, kung ano-anong droga po yung na ginagamit ninyo aside from naging musikero kayo at at pulak and all these things, all of the above, ano po. No, ano po ba yung ano ba bang sa tingin niyo pagkakaiba ng kabataan po
nung panahon po na kayo po ay binata pa, compared po sa panahon ng mga kabataan ngayon? Okay. Mas maraming kalokohan ngayon. Maraming bagay na pwedeng humatak sa isang kabataan to, to engage in vices. Ang wala kami noon is technology. Yan ang wala kami noon. We don't have this modern technology that we now have. Noon, parang Star Trek lang na ngayon, di ba? Nakikita mo na yung kausap mo sa phone. Parang Star Trek lang yan, 35 years ago. Right. Noon, wala namang, nakahawa ka lang ng 3310 noon, high-tech na yung dating mo, di ba? Meron pa akong matandang cellphone, yung malaki. No? So, going back, mas maraming reason ang bata ngayon to engage in, bisyo. Sa internet lang, ang dami dyan, no? Ang daming, at saka yung proliferation ng drugs, teenage pregnancy, mas marami ngayon. Kasi mas bukas ngayon. Hindi katulad noon, tago-tago pa. Ngayon hindi, talagang lantara na. No? Parang wala nang masyadong restrictions, mahirap nang rendahan. Noong araw, kahit na loko-loko kami, pag ang tatay namin nagsalita na at talagang may ginawa na kami disiplinahin, nakikinig kami. We fear our dad, not fear in the sense na takot na ganun lang, no. We fear him because we highly respect our father. Ganun. So mataas ang respeto namin sa mga magulang. At pagka nagdisiplina yung tatay namin, pinalo kami, we don't hate them, no, for doing that. Mas mataas ang takot sa magulang noong araw. Kasi noon, sitsitang ka lang ng magulang mo. At saka hindi kami kakain noon ng may kulang sa lamesa, Robert. If, may kapatid kaming wala nandyan, hindi kami kakain. Hanggang hindi kompleto yung buong pamilya, hindi kami kakain. Ngayon hindi, kanya-kanya . Diba? Pagising ni kapatid o ni ninuman, bahala ka, kumain ka, sarili mo. But in our day, hindi ganon. Magagalit ang tatay ko. Pagdating ng oras ng pagkain, kailangan kompleto kami. It doesn't matter what you're doing, no, kailangan kompleto kami. At saka mas needed ang family ngayon. Noon, kesa ngayon. Dahil ngayon, wala namang cellphone nung araw . Ngayon, kahit nasa isang bahay kayo, kanya-kanyang cellphone . Diba? You are near and yet you're far from each other because of technology. So merong good side ng technology, meron siyang bad side. Kaya malaking kaibahan ng kabataan noon tsaka kabataan ngayon. Ngayon ang mga kabataan exposed sa lahat ng kalokohan, no? At mas maraming imbitasyon ang kalokohan at bisyo sa panahon ngayon. Unang-una dahil sa panahon noon, bihira ka magkapera. Mahirap. Hindi ka basta-basta nakakakuha ng pera unless na pinagtrabahuhan mo talaga. Ngayon, hindi . Sandali, ang bata, pag humingi sa magulang, parang takot pa yung magulang sa anak, no? Magbibigay ka agad. Sa panahon namin, hindi. Bago ka magkaroon ng 10 piso, maglilinis ka ng kung ano-ano. Pagtatrabahuhan mo talaga yan. Hindi pwede. At tingin ko mas maraming paraan ang bata ngayon na gumawa ng kalokohan kesa sa panahon namin. Opo. So, totoo po yan. Ako, I have 3 kids, no? I've got Samantha, I've got Candice, and I've got David. Samantha, my eldest, she's 18. Ring anak po ngayon. Potang dami bagay itong wife o kaya pache ating katong taga-converge kanya kaya bitaya Mr. Salazar, sir mayari ka balat kanyan potang halimbawang may sinumpunging wifi bala akala ng mga hey what me dayong wifi alatang wifi hey mapi daming wifi nung kamwa dan may bagyaya mo rugo dayong wifi makaya na lang hysterical hysterical na nagagalit na ganun no tapos kay bat bala mo ika naman gids na gidyon manalbe na ika gids na potang kaya beda kayo ikaming itamon juda na ikay maxi ala nang gagaw no max cellphone sa cellphone what yun ganun yung sinasabi ni pastor no yun nandiyan na nga kayo magkatabi minsan may nakikita ko nagde-date no nagde-date sila kumakain sila
nila, nandiyan na yung pagkain, pero ganun, nagsi-cellphone pa rin, Yeah. di sila nagpapansinan. So, totoo yun. Ito ang sasabihan ng pastor, totoo po ito na. You know, but on the other hand, you know, because of technology and all, I mean, children nowadays, para balansin tayo pong bagyan. Ang dami po nila natututunan at the same time. Pero wala pong mas matinding teacher, no? Kung hindi gagaling sa magulang. Yeah, definitely. Things that we learn from parents. And they have to be guided with their gadgets. Correct, tama. Dahil kailangan guided sila sa mga gadgets nila. Supervision ng magulang. Oo, ako medyo hirap na po ako dyan sa ganyan, no? Ewan ko po sa inyo, yung mga nanonood po ngayon, yung mga anak po ninyo, kung may mga anak po kayo, no? Ang kapag kinuha mo yung cellphone sa bata, ay nako, ma-hysterical na, magwawala na, iiyak na, maggugulong-gulong na sa sa floor, no? Ganon. Yun, iiyak na, no? Ganon. So, yun, no? So, we have to, ako mismo po, nagsistruggle po ako sa ganon, no? Pero, you know, importante po yun, kailangan po na ano sila, nababantay po sila, nababantayan, no? Pero alam niyo po, aside from me, I have 3 kids, no? Si Pastor, he has 2 sons. Opo. One of them is right here. Siya po yung eldest niya, si Judah Ben, no? At saka yung isa, si Joshua, no? Ano po yung mapapayo ninyo sa dalawang? Yes, he has 2 sons, no? Yeah. I have 1, and he's still a little tiny, little cute little baby boy, no? Pero yung mga anak po ni Pastor, mga binata na, awa ng Diyos, nakatapos na po sila ng pag-aaral, no? Si Judah Ben, he has a beautiful job, no? Aircraft mechanic po siya, na-promote pa po siya not too long ago. Si Joshua ngayon, meron siyang sariling negosyo, and aside from that, napakagaling niya pong gitarista, no? Manang-mana po kay Pastor sa papa po niya. But still, ano po yung advice niyo po dito sa dalawang Okay. Dalawang anak ko. Well, syempre bilang pastor, the first thing is a deeper relationship with God. Yun muna. And then, pangalawa, pagka pipili sila ng mapapangasawa nila, kailangan yung mapapangasawa nila, meron ding relasyon sa Diyos. No? Katulad ng wife ko, no? Kasi, yun ang sabi nga, in the downfall and in a success of a man, there is always a woman behind it. Kaya importante na sila, makukuha nilang mapapangasawa nila, ay also God-fearing, at merong relationship sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, they should know how to handle their finances. Importante yan. Kasi hindi lang ho naman tayo, alam niyo kahit naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos, binigyan din naman tayo ng Diyos ng wisdom, ng kaalaman, ng utak para mag-isip. Hindi naman tayo panatiko, no? Na gano'n na lang. Kailangan nating planuhin ang buhay natin, kasama natin ng Diyos. So, they have to be wise in handling their finances. Napaka-importante po yan dahil kasama sa ating buhay, sa paglilingkod natin sa Diyos, sa pagpapalaki natin sa pamilya natin, na tayo ay maayos financially, physically, and above all, of course, spiritually. Kaya kailangan ingat at wala pa silang asawa ngayon, yung mga circle of friends. Kailangan ang circle of friends mo ay tama. Ayan. Kasi importante yung sirkulo na iniikutan mo, Robert. Pag tama yung circle of friends mo, you know, you're gonna draw wisdom from this circle na meron ka, di ba? Ngayon, kung mali naman yung circle of friends mo, magkakamali ka din. So, I always advise them na, kasi sabi ng Bible, bad influence corrupts, di ba? Kanya kailangan tama yung circle of friends mo. So ako naman, wala akong masyadong demand sa kanila. It's just that yung paglilingkod nila sa Panginoon, and then panalangin nila na makatagpo sila ng tamang asawa, and then eventually sila ay maging maayos sa kanilang buhay. That's all. Ayun, no? Yeah. I mean, I don't think you know, isang hilig ng isang ama sa kaniyang mga anak, no? That's just you know,
a lot of things in such a small explanation, no? Parang ganun, no? So, ayun na, no? Ng pong kanyaman, no? Ang sarap po yung mga ganyan. Yung mga ganyan po mga salita, yung mga ganyan advice po, hindi po nabibili ng pera yan. Tama. Ano po? Hindi po nabibili ng kahit may milyones ka, hindi naman po nabibili ng pera po yung mga ganun salita. Yung mga tao na pupunta sa akin diyan po sa Friendship Highway, tapos makukwento po sila ng mga ganyan, yung experience nila, hindi po nabibili ng pera yan. So these are things na nagbibigay po ng kalakasan sa atin sa mga oras po na nangihina tayo, yung mga advice, yung mga kwento po na ganyan. Napakaganda po yan. So, sabi ko sa'yo, marami tayo mapupulot dito kay Pastor June, ano? Alam nyo, may sinabi kanina si Pastor na kasama natin ang Diyos, no? Si Pastor, I know this for a fact, years ago, si Pastor po, nakaroon din ng negosyo. Now, the business, in general, na-experience niya po yan, lahat ng bagay, no? Lahat ng maganda, lahat ng hindi maganda, lahat ng hirap, lahat ng ginhawa, the thing is, it just did not work out. Right. Right, no? So, we're not gonna go into, sa malalim na po yun. Yun na yun eh. It just did not work out. Ano po? But, something that you said last Sunday, Opo, sinulat ko ito, natandaan ko po ito. There's something that you said last Sunday sa preaching po ninyo. Kailangan, the question was, ito po yung tanong ni Pastor nung Sunday. Tanong niya sa amin lahat, ikaw ba na may negosyo ngayon? No? Kasama mo ba ang Diyos sa negosyo mo? That's the question. You ask this to all of us. Right. Kasama mo ba ang Diyos sa negosyo mo? Or pag every Sunday lang or yung ganon. So can you elaborate? Can you elaborate? Why? I mean, bakit ba natin kailangan kasama or isama ang Diyos sa negosyo namin? Okay. Sa negosyo natin? Yeah. Unang-una, baka sabihin naman ninyo, bakit ikaw, Pastor, kasama mo ang Diyos, hindi ka nag-succeed? Unang-una, I am not meant to be a businessman. Right. My calling is a pastor. Maaring may mga pastor na talagang kaya nilang magnegosyo, no? And I really applaud them and admire them for that. But maybe I am not meant for that. At pwede ko lang may advice if you are starting out as a businessman, which I did not learn. Kasi sabi ko nga, bagamat meron tayong Diyos, nakasama natin, also we have to seek wisdom. Iba kasi yung wisdom ng business. I was a greenhorn when I engaged in business. I have no idea or background dito sa pinapasok ko. It was actually a drugstore. So ang isang key dyan, pag nagnenegosyo ka, you live a frugal life. Very, very frugal. Kailangan tipirin mo yung sarili mo. Pastor, anong ibig? Namburi na sa Bennington frugal. Frugality, meaning... spell frugality, bro. Serious? You have to live below your means. Frugal, kailangan matipid at mababang uri ng pamumuhay kahit nagninegosyo ka. Kasi lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang, hindi pa siya puno, Robert. Hindi ka pwedeng mamitas kung hindi pa sa isang puno. Kailangan mo siyang alagaan. And it takes so many years bago siya maging puno, bago mo mapakinabangan yung negosyo mo. No? Pero habang nag-uumpisa ka, kailangan tipirin mo yung sarili mo. Huwag mong isabay yung luho sa pag-uumpisa mo ng negosyo kasi eventually mamamatay yung negosyo mo pagka ganon. Pangalawa, maliban na dapat kasama natin ang Diyos, aralin mo yung ginagawa mo. Kailangan mo ng dedication. Katulad ng ginagawa ni Robert. No? He is dedicated, very passionate siya sa kanyang negosyo na shawarma, and that is his line of expertise. No? Passionate siya, wala siyang pakialam kahit nandyan siya nakabilad siya sa araw, wala siyang permanenteng pwesto ngayon, which he said a while ago, naging mabuti yung COVID sa kanya in a sense, no, parang it's a blessing in disguise because it resulted into something like this. So because of his passion sa kanyang negosyo,
Nagkaroon siya ng, if you're passionate with what you're doing, it's like a law of attraction eh. May ma-attract talaga sa'yo. Hindi lang dahil siya pogi, no? Pero dahil passionate siya eh. You send out a positive vibe. Yun eh. No, kanya, you become parang unstoppable. You don't care about the stress, the tiredness. You just pressed on. So, very passionate siya sa kanyang ginagawa. Now, aralin mo yung negosyong ginagawa mo. Kailangan yung ins and outs, yung nitty-gritty ng ginagawa mo, yung negosyo mo, aralin mo talaga. And then, ito, I always advise it because in our church, I have under me people that are big businessmen. Kung hindi nyo na itatanong, meron tayong mga membro dito na may-ari ng mga kumpanya, no? And of course, talking to them, you learn something. And some of them are Chinese. Ito ang wag niyong kakalimutan pag nag-uumpisa kayo. List down everything. No, to the minutest detail. Kahit sa pinaka-single centavo, ilista niyo lahat. Lahat ng gastos, lahat ilista ninyo. Because if there is one thing that you need to realize, numbers, they do not lie. Okay, mahirap yung mag-assume kayo, mag-suppose kayo that you're earning this, you're earning that, ito yon, nang wala kayong basis. Kailangan alam ninyo magkano gastos ninyo sa isang buwan, kuryente ninyo, sa mga bata, write it down. And then you compare it sa pumapasok sa inyo. Kailangan meron kayong balance sheets. At least meron kayong something na tinitignan. No? Na nakikita ninyo, it's gonna be your guide. Saan na yung negosyo ninyo? Are you really gaining or losing? Kasi hindi magsisinungaling ang numero, whether you like it or not. It reveals, it tells the story. Okay? So, yan yung sa physical. And then, ang Diyos. Bakit kailangan natin ng Diyos? Kasi ang sabi ng Proverbs, do not be wise in your own eyes. In all the things you do, you acknowledge Him, and He will direct your path. Okay? Kung tignan ninyo yung mga buhay ng mga tao sa Bible, like Joseph. Joseph was sold, by his own brothers, sa mga slave traders. He was a total stranger in Egypt. Pero what was the secret of his promotion? Because ang sabi ng Bible, God had always been with Joseph. Imagine he was falsely accused, he was sent to prison, but it was in prison that he met these two guys. Yung wine bearer ng hari, and then yung panadero ng hari, which both had dreams that Joseph interpreted, na natupad naman, and then eventually, yung panadero was hanged, and then the wine bearer of the king was reinstated. And then eventually, yung Pharaoh nagkaroon ng dream. Right. And none of his wise men was able to interpret the dream of the king because the dream troubled him. And then the wine bearer was reminded of Joseph. It was reminded that there was a guy in prison that was able to interpret the dream that he had. So Joseph was summoned to appear before the court of the king, and then he was able to interpret the dream. Brothers and sisters, para tayo nasa sa church na, no? He was able to interpret, and sabi ni Joseph, and he advised the king, you have to, appoint a man that will facilitate and become an overseer of the things that's supposed to happen. Because sabi ni Joseph, my king, there will be 7 years of plenty and 7 years of famine. So in the times of plenty, we have to store food so that when the times of famine comes, we have enough supply. No? Sabi ng hari, sino pa ba ang dapat na ihal ko kung hindi ikaw? So that led to Joseph's promotion, and he eventually became the second most powerful man in Egypt. Pero anong sikreto ni Joseph? Because God was with him all the way. So the secret of his promotion is Joseph was guided and led by the Lord. So kung sa negosyo ninyo, bago kayo mag-open ng tindahan ninyo, papasok sa trabaho, you acknowledge God. Sabihin niyo sa Kanya, you don't need to flatter Him. Just be honest. You say an honest prayer. Na Lord, salamat po sa nakaraang araw. Mag-uumpisa po kami ng negosyo namin ngayon. Hari nawa, bigyan niyo kami ng karunungan, ng wisdom, i-guide po ninyo kami, at nawa itong araw na ito ay maging mabunga at masagana para sa amin. Okay? Yun. So, Yeah. diba? sabi ko nga sa inyo na po, this is not,
going to church really is not something I mean, at least for us here, no? I No. mean, tingnan nyo, ang daming payo, no? Ang daming experience ni Pastor, no? He can go on and on and on and on and on and on, you Yeah. know. And you know, sa mga aral, ano po, sa mga experience niya po sa buhay, even business, you know. Naranasan ko mabankrupt. Yun, see? Yeah, Naranasan ko yung mabankrupt, naranasan ko yung wala akong pamondo sa cheque ko, naranasan ko yung alas 5 ng madaling araw, gising pa ako dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko sa cheque ko. Naranasan ko lahat yon. Naranasan ko na isara ko yung aking yung business and I owe a lot of money to people. Pero one thing about debts, huwag niyong takasan. You faced it. Kahit na magharap kayo sa abogado, maging honest lang kayo. Kung talagang you went bankrupt, you know, sabihin niyo yung totoo na you're not gonna evade or not gonna run away from your responsibility. Kung yan lang ang kaya ninyong bayaran, so be it. Wala naman silang magagawa eh. No? And then by the help of God, I was able to pay off all of my debts. No? Kasi po ang sabi ng Bible, a good name is rather to be chosen than silver and gold. Diba? So pwede kang maglakad sa English na wala kang tinatakasan, wala kang kinakatakutan because, you know, you paid all of your debtors kahit papano. It may take years, but at least you're not running away from it. So naranasan ko po lahat yan. Lahat ng good side and bad side ng negosyo. Maybe, katulad ng sabi ni Robert, it didn't work out and I'm not really meant for that. That my calling is to be a pastor and to serve God's people. Amen. Yeah. So, you know, para tayong nasa church, no. Alam ko na rin yung mga mannerism ni Pastor, no. Yung, balo ko na rin, Pastor. Yeah. Yun, you know, we here there are shout out po kay sa one of the well-respected business people dito po sa TJC, no? Si Kuya Winnie, no? Si Brother Winnie. Hello po, nasa Manila po siya ngayon, no? And others, si Brother William, ano po, si John's Kitchen, yan, shout out, no? Kay John's Kitchen, no? Sir, itang ring steak, sir, no? Oy, wag mo kalma ring steak na, itang makagrilla steak na, no? Kanyaman ni sir. Shout out. Sir, Pastor, sino pa yung mga ibang business people natin dito? The Nugid family. The Nugid family. Yeah. If you know Shoe World, Shoe Cage, actually, halos karamihan ng tindahan ng sapatos sa Nepo Mall. Ano pa yung isa doon? Yung bago? New Point. New Point. Halos sila po yung may-ari ng karamihan ng shoe store doon. Owned by Brother Wilfredo and Gloria Nugid and their kids. Right. No? So, you know. I mean, the pastor was talking about experience niya, no, yung cheque hindi mapondohan, hindi makatulog, iniisip kung paano makabayad ng utang, gano'n. Dito po sa every month meron kaming young couples night. Young couples night, ano po. Tapos nung first time ko po kaming dalawa ng asawa ko na sumama dito, na although kilala ko na po yung mga iba na nandoon, hindi ko alam pala na mayroon silang storya sa buhay na mga experience nila na nagkaroon sila ng mga utang na talagang as in mga milyones na. Umabot na ng milyones yung utang nila. Diyos ko, Panginoon ko. Milyones, no? 18 million, 12 million. Basta't milyon, nasa milyon. Ay, Diyos ko, Panginoon. Ako rugo, Pastor. Ang yan ating kong utang. Pero hindi ko tinatakbuhan yung utang ko. No? Hindi naman natin alam na magkakaroon pala ng COVID. So, nung nawala yung negosyo ko, no, hindi po namin nahabol ng payments, no? Pero hindi po ako tumatakas, no? Yes. Ano lang po, alalay lang po, no? Kaya nga po, nagsisikap po ako araw-araw sa init ng araw, sa ulan. Kanina nabasa na naman ako sa ulan, nakatsinelas lang ako kasi ayoko mabasa yung sapatos ko, sira-sira na yung sapatos ko. So, ganun po, no? So, ganun din si Pastor. Pero, you know, naka-recover po. And these people na nakasama po namin sa Young Couples Night, Diyos ko, milyones yung mga utang nila. Wala na okay na. Yung mga iba still nagbabayad. But look at the bright side, no? Ang laki-laki po ng problema nila, but it's because, you know, guys po nang sinabi ni Pastor kanina, it's because you have God
first, no? Mm. Na dito po sa negosyo mo, nandiyan po siya kasama po natin, hindi niya po tayo pababayaan. It's Kung because, kilala ninyo yung John Skidsen, mm, actually, yung mga time na down sila, no? mm-mm. Wala nang kumakain. Pag pumupunta kami doon, nag-iiyakan na lang kami dahil talagang wala na. Halos pambili na nga lang ng gatas, wala pa sa kanilang mga anak. At there was a time that John was even contemplating of committing suicide. But at that time, si John, yung may-ari, yung lalaki, hindi pa siya ganun ka-serious dito sa church. So I understand the situation, no? And then sinabi ko sa kanya, meron akong binitawan sa kanya. We had a long talk. Sabi ko, John, pagka binigyan ka ng second chance ng Panginoon, unahin mo lang siya, sabi ko sa kanya. And sabi niya, yes, Pastor, I will do that, sabi niya. At nagkataon, meron siyang isang kaibigan dito, may-ari ng isang malaking hotel. Doon muna siya nagtrabaho sa chef. Just to augment yung pera nila. Kasi talagang wala walang kumakain, wala nang panweldo wala nang pambili ng gatas Doon siya nagkaroon ng idea about yung unlimited steak. And that was like 3 years ago. So inumpisahan nila uli yun. Tinulungan siya ng kaibigan niya. Alam mo nangyari, magmula nung gabi na yon hanggang ngayon, even pre-COVID, almost every night, the lines is just so long. Right. You have to wait for your turn, no? At kahit gaano sila kapagod, every Saturday umaabot, almost every night, they close at almost midnight, no? Pero kahit gaano sila kapagod, they never miss coming to church. And I really thank God dahil hindi lang sila nakabayad ng utang nila, nabili na nila yung property. Na kung saan nandyan ngayon yung kanilang John's Kitchen, na famous John's Kitchen. At marami pang kwentong ganyan sa church na ito. Right. No? Sila Matthew, sabi ko nga noong nakaraan ilang beses nang tumambling-tumbling sa bankruptcy yan di ba? Pero, they never stop serving the Lord. And I told them na, unahin lang ninyo ang Panginoon. Walang mawawala. Mahirap mawala sa Panginoon Pero pagkasama natin ng Diyos, siya yung kasangga natin. Naku po, isipin mo yung kasangga mo, yung lumikha ng langit at ng lupa, paano kang mapapariwara, paano kang hindi magtatagumpay. Kung ang kasama mo is the Creator of heaven and earth. Speaking of that, talking about that, now this is, ito, matinding impact sa akin ito, no? And I might get a little emotional again. Alam nyo naman, very emotional ako. Balat sibuyas ako. Sobra. Speaking of second chances, Pastor, yes. Siguro ako personally, pwede ko rin siguro i-take na parang second chance din sa akin to. Nawala yung negosyo namin sa mall. Right. Sarap buhay, no? Nakaupo-upo ka lang, sitting pretty, naka-aircon, yung mga tao, darating na lang. Tapos biglang nawala lahat yan, no? Right. And speaking about second chances, no, tapos yung kasama mo ang Diyos lagi, or nandyan siya para sa iyo. He takes care of you. As long as you put him first and you put him in charge, right. He will take care of everything, And siguro ako po yun po yung second chance ko kasi despite po ng discrimination na narinig ko dahil sa kulay ko, dahil sa ilong ko, dahil sa itsura ko, ikaw itisoy ka, hindi ka naman taga rito, hindi ka rito, no? Yung mga ganon I na-experience ko na discriminate ako, yung racism po na yung mga pabala, no, na ginawa sa akin, and all of that just because of my color, just because but them not realizing na there's something more within me, no, na nasa akin at nakasama ko sa araw-araw, no, that na kaya nananatili po ako sa ginagawa ko araw-araw, hindi walang iba po kundi ang Panginoon Diyos. Yes, amen. And kaya nga sinasabi ko kanina pa lang po sa introduction, no, ito dapat shawarma boss, ang pinag-uusapan lang dito is shawarma lang shawarma, kebab, kapsa, yung mga pero hindi na for some unknown reason, Pastor, napunta sa ganito. I'm right now sitting here in this beautiful sofa set, no, talking to my pastor, having coffee and announcing sponsors and all of that and answering people's questions, Pero alam mo, Robert, let me just to interrupt you a bit. Alam mo, mga kababayan sa mga nanonood, I have been a pastor for 33 years but never been interviewed like this.
So this is his effort na mahirap tanggihan because nobody bothered like he did to even ask kung ano yung buhay ko, paano ako nag-umpisa. So I can share my testimony. So I really applaud this brother for, making this effort and initiating this because in my 33 years, never have I been interviewed like this. Of course, we may not have the technology then, but the desire to use his influence para hindi lang yung kanyang business ang mapropagate at sumikat, kung hindi magamit itong plataforma so that God Himself and the Word of God will be elevated and the glory will be given back to God. Kanya, thank you, Robert. No, bagmat hindi pa tayo tapos, pero I would like to commend him and applaud him for initiating this. So, God bless him. This has gone way above what I expected. Yeah. Ano po, ako, very straightforward po ako. Pag naisip ko, sasabihin ko. Minsan pinapagalitan pa ako ng asawa ko. No? Muna kabut sabihan mo. But, pag pinag-uusapan po yung, my relationship with my God, my relationship as a Christian, and my relationship to my pastor, and the people that are around us, very bold po ako dyan, no? That is something that I am not ashamed of, and I honestly think, this is my second chance, and, gagamitin ko itong second chance na ito kahit may COVID, meron o walang COVID, ano po, no, whether it's myth or whether it's fact, sabi nga ni Sir Gadoy, no, wherever it is, no, true or false, nandiyan po ako, sana po, please support the cause, no? Kayo po mga nanonood. Sana po itong ginagawa po namin ngayon, sana po ma-inspire po kayo. Pag-i-share niyo po sa mga friends po ninyo. Panoorin niyo po ito sa YouTube. Alam mo, sinasabi ko kasi Pastor, kapag alam niyo, pag nakatikim po tayo, sinasabi ko lagi sa kanila, pag nakatikim ng biyaya galing kay YouTube, mas marami pa pong at mas magagandang video pa po ang pwede nating gawin. Right, and even probably to the point and we can go to other places as well, not just to promote business, hindi lang po para ma-promote ang mga business ng ibang tao, whether it's a big business or kahit maliit lang na negosyo yan, kahit fishballan lang po yan. Sige, puntahan niyo po ako dyan sa Friendship Highway. Sige po, i-promote po natin. Ganun lang po, tulungan lang po, magmahalan lang po. Wala pong plastic. Ayaw ko sa taong plastic, Tupperware, mga gan. Ako laburin na panganta. Opo, dapat may panyaw, tanamo na po, may panyaw mo. Ne? Madagol ka negosyo, malati ka negosyo. Pwede mo kong puntalan anytime na po. I-promote tayo. Itang kalupad na rin. Irening sponsors tamo po. Ayan, no? Manyaman yun. Very good. Ako, isang ko na po itang kape ko. Pastor, may malapit na. So, Pastor, medyo papunta na tayo sa end, ano? Okay. Do we still have questions? May mga tanong pa sweetheart, may tanong pa ba galing sa viewers natin? Meron ba? Nagpapasalamat. Sino yung nagpapasalamat? Lahat sila, I know, pero meron. Marami ba? Marami? Siyempre, Pastor, Opo. we're talking hundreds, thousands, and then it's gonna turn into millions in probably a few hours, no? Oh, wow. Or maybe the day after, ano po. So, we want to take an advantage of this. We want to take advantage of this. Gusto po namin maging inspirasyon po sa inyo. Meron po kayong pinaghuhugutan ng lakas kasi ako rin ganun din po ako, kailangan ko po ito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko kung wala pong mga tao katulad ni Pastor and other pastors po na mga nakilala ko sa buhay ko, and friends that are around me, no? And ganun po. Si Medrado Medina, si Cortez, Relate ba yun? Related daw siya, and thank you yan. Relate. Relate daw siya. Relate. Relate pala yun. Ika kasi, babe, sulat doktor ka na. Nakaka-relate daw sila kay Pastor. Yan. Thank you po. Thank you po. Yun, we appreciate salamat that. po. Thank you. Pastor, this is a big question. Sabi ko po kasi sa mga viewers, try ko po na, real talk, na tungkol sa simpleng buhay, sofistikado po na buhay, or, just things about life in general. Pero Right. hindi ko po matiis, no? Magiging isa po akong hipokrito, no? At magiging akong plastic po kung hindi ko ito itatanong. Why? It's because I'm a Christian. I'm a proud Christian. I'm a gospel believer, and that is that. Period na yun. No questions, with that, no? Wala nang debate doon, no? Importante po itong tanong. Okay. No?
And it has something to do. It has a lot to do Mm-hmm. with Christianity. You know? Why is it important to be born again? Oh, okay. Brilliant. That is Lagi natin narinig yan eh, no? yeah. We hear that a lot. Born Yeah, again, born born again, again. born again. Okay, Ano yeah. itong born again ay tala? Yes. No, so, Okay. the question is, why is it important to be born again? What does Okay. it mean? And paano po To be born again. to be born again? Okay. Well, thank you for that question, Robert. Mga kababayan, unang-una po, ang born again is not a religion. Yan po yung dapat nating isipin. At hindi po totoo na yung born again ay ngayon lang nauso. Kasi baka iniisip po natin na, nung araw wala naman yan. Hindi po. Actually, kung babasahin po ninyo yung Biblia ninyo, you can find it in John chapter 3. There was a Jewish man, actually a follower of the law, a known guy by the name of Nicodemus, approached Jesus one night. Maaring nahihiya sa kanyang mga kulig, kanya patago niya pinuntahan ng Panginoon. Because he was convinced that Jesus is a man of God. So, sabi ng Panginoon sa kanya, wala nang, alam mo naman ng Panginoon, straightforward din yan eh. Kasi sabi ni Nicodemus, I know that you're a man from God because nobody can do the things you do except God is with him. Ang sagot ng Panginoon, maliban ang tao, sabi ng Panginoon sa kanya, I tell you, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. So hindi po ako yung may sabi noon. Si Kristo po ang may sabi noon. And he said it 2,000 years ago. Ang sabi niya, maliban daw ang tao ipanganak na muli. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tanong niyan bakit ako kailangan ipanganak na muli? That's the question, no? Right. Because there's something wrong with your first birth. We were born with sin. Okay? You are not a sinner because you commit sin. You are a sinner because you're born with the nature of sin. Sabi ni David sa Psalms 51, verse 5, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So sa tiyan pa lang siya, Robert, Opo. ng nanay niya, meron na siyang kasalanan. Ano yon? Because we inherited it from our first parent, no? Kay Adam and Eve. So ang sabi ng Bible, Romans 3:23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Okay? And the wages of sin is death. So paano tayo mabuborn again? May clear lang. I don't need to consume an hour to elaborate this. Sabi ni Peter sa Acts 2:38, you have to repent. Okay? Repentance is not just crying. Repentance is turning away from sin. Kung ano yung dating buhay natin, mamamatay na tayo doon. Katulad ni Kristo na namatay, mamamatay din tayo. Sa paanong paraan? By repentance. We will die in our old ways. And just like Christ was buried, we will also be buried, no? By water. Buried with Him in baptism. Lulubog tayo sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. And then as Christ rose from the dead, we will rise from our, dead life. Sa paanong paraan? Upon rising from watery grave of baptism, you will receive the Spirit of God. Imagine po ninyo mga kababayan, ang tinanggap ninyo hindi Espiritu nino-nino. Ang tinanggap natin is the Spirit of the living God. You become one with His Spirit, and therefore yung buhay mo, ay magkakaroon ka ng eternal life. Kasi yung buhay mo kadugtong na ng hilingan ng Panginoong Diyos. Of course, mamamatay ang katawan mo, pero yung kaluluwa mo at espiritu mo, it will never die. Pagdating ng pagkabuhay na maguli, you will rise from the dead. So, in short, ang born again, ang process niyan is you repent, you be baptized in water in Jesus' name, and then you receive the baptism of the Holy Ghost, which is gonna be your seal until the day of redemption. Pag tinanggap mo yan, you are assured of eternal life. Anytime na kunin ka ng Panginoon, wala kang worry. No, lalong-lalo na ngayon, mga kababayan, Robert, yung COVID, di natin alam, no? Talagang andyan, yung banta ng kamatayan is everywhere, no? Kanya, mga kababayan, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Sana po, bago tayo katukin ng kamatayan, makasiguro po tayo na ligtas tayo, matanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas,
And then, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan, magpabautismo tayo sa pangalan ni Jesucristo, sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, and then, matatanggap po natin ang Espiritu ng Diyos. We will become a habitation of God, a temple of God. Imagine that. The Creator of heaven and earth dwells in you. You become a talking, breathing, living. Hallelujah. Business engaging. Open yan. Hallelujah. Extension of God here on earth. So, grabe yun. Ang tindi nun. There was something right there. There, kung nakaupo kayo dito ngayon, katulad ko, there was something right there. Medyo, oh my God. Wow. That was, ang ikli lang nun, pero, Amen. Kung, with your support po, our viewers, especially, we have hundreds and thousands, even millions of OFWs, Pastor. Wow, nanonood po. wow. Yeah. Like I said a while ago in sa introduction po, we have people from New Zealand, Australia, Japan, Saudi Arabia, Kuwait, Canada, USA, everywhere. Buong mundo po, mga OFW po. Gusto kong kunin ng pagkakataon na ito because I've been in different parts of the world. Opo. At alam niyo yung mga kababayan nating OFW, tama-tama ang label sa kanila na bagong bayani, Robert. Because they sacrifice everything for their family. Ikaw, naging OFW ka. No? At sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na dumanas at dumadanas ng kalungkutan, ng hirap, niyayakap, tinitikman, nilulunok, alang-alang sa magandang buhay na kanilang maibibigay sa pamilya nila dito sa Pilipinas, ako po'y sumasaludo sa inyo. At nawa saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, ingatan kayo ng Diyos, ilayo kayo sa kapahamakan, at ang inyong pamilya dito sa Pilipinas ay mapagpala ng ating Panginoon. No, at nawa ay aliwin kayo ng Diyos sa inyong mga kalungkutan, bigyan kayo ng lakas, at nawa makauwi kayo sa pamilya ninyo na masigla, may pagpapala, at patuloy na kalakasan at pabor na galing sa ating Panginoon. Salamat po. No? Hindi pa tayo tapos, no? Konting-konti na lang, Pastor. Promise, no? Promise Yeah. po. Sige. Medyo nag-overtime po tayo ng konti kasi may sinulat si okay. magandang asawa na si Chris Vernal, no? Ano sabi? Galing kay Annalisa Liwag. Oh. Very inspiring, Pastor. Ay, thank Real you po. talk comes from a brave heart, no? Nagpapa-thank you po si Annalisa Liwag. Si Medrado Medina Cortez. Ayun, kanina sabi niya relate daw sila. Thank you. Si Shirley Moico Aragon, she learned a lot daw. Wow, so, thank you po. Ilan po pa lang yan, Pastor, sa mga viewers natin. Yeah, no? thank you po. Kung hanggang mamaya, sunod-sunod po yan, mga nako-comment yan. Ano po? Sige, let's just go on. Ganun po. So, konting-konti na lang, overtime po tayo ng konti. Sige. Direk, pasensya na, Direk ha. Ayan, si Direk Judah, nandyan, no? Baka, yan. Direk ang tawag. Sige. Balang araw po, itong si Direk, i-invite niya akong kumanta rin. Alam nyo? Oo. Kasi, Judah Ben, he leads worship every Sunday. He plays the guitar, and he's also, excuse me for the word, na he's one hell of a good drummer as well. Opo. Kasama po ng aking kaibigan na best friend si Gideon Velforto. Yan. Yeah. Velasquez. Anyways, yun po, no? Malilisya na ako na naman, yeah? Sinanggit nyo kanina, Pastor. Well, the doors, ang mga pintuan po, obviously, they're open. Yeah. No, the doors are open. We take advantage of inviting everybody po. May sinasabi kanina si Pastor, baptism, water baptism. Kailan ba yun, sweetheart? Last Sunday lang ba yun or the Sunday before? 2 Sundays ago, no? Yeah. Yung aking panganay na anak, si Samantha, she was baptized. Ano po, I am a proud father, a proud Christian, a proud Bible believer na yung aking panganay na anak. Ay na-baptize po siya, no? Even the wife. Yes, and of course, ang aking asawa pala, mabarog na ako na naman po. Mapangalin naman ka na, kaluluman mo na, pati ako, kaya be ko ka rin. Masagap na ako naman po. So, the doors are widely open po. Yeah, you're all welcome. Welcome po kayo. Kahit ano po yung antas po ng buhay ninyo, no? Oh, yes. Welcome po kayo, no? Yeah.
nakabukas po yung mga pintuan na, I mean, not literally, no? But every Sunday po, punta kayo dito, ini-invite po namin kayo. Sunday po ng umaga, lalagay po natin dyan yung address po ng church, saka yung pangalan ng church. Nandiyan dyan din po yung Facebook page po ng church, Tabernacle of Jesus Christ po. Pwede nyo pong tignan yan. No? Welcome po kayo. Yeah. And those na gusto pong ma-experience yung sinasabi ni Pastor, yung water baptism, pwede po yan. We encourage you to do so. Yeah. You know, maybe it's about time that you do so. And you don't just do so, but you do it correctly. Yeah. That's an entirely different story. Yeah. Matindi yun, malalim. Uy, excited now. Cheers, Pastor. Excited now. Wala na akong kape. Kasi ka na tama ning. That's a totally different story na naman po. Maniwala po kayo sa akin. With your support, with your supports, with your likes, with your shares and subscriptions, manood po kayo sa mga page na ito, sa page po na ito, tsaka sa YouTube po, magagawa po namin ng gumawa ng mas magaganda po at mas malawak po na mga video at mas malawak at mas malalim at mas matindi ng mga talakayan. Lalim nun, talakayan, no? Usapin, talakayan, no? Kalalam na nitan. Ano yung taking Kapampangan, Pastor? Pisab yan. Sir Salas, okay ka lang dyan, sir? Yan, taga-converts, nandito po siya, no? So, ganun nga po, welcome po kayo. Nandito po kami every Sunday, the doors are widely open. Yes. But in connection po to sinasabi po ni Pastor sa baptism, bago po ako mapunta dyan, allow me to pasalamat po ulit one more time po sa ating mga sponsors. Pero bago po tayo magtapos, bago po tayo magpaalam, Pastor, I think there's one more thing. Metong namo po, one more thing that we have to do that I think is really important and one of the most important things that need to be done dito po sa show na ito. And I do this because, we have to be bold. Pray for pray. Sige, sulat may pa, sweetheart. Magpa-thank you tapa one more time, no? Si TJ Clements, no? Ito po, si ating kaibigan from Eco Wash. Yan, Eco Wash, ito po, no? Yung mga may sasakyan po dyan, kahit anong klase sasakyan, simple man o bonggang sasakyan, ito po, panglinis po ito ng mga sasakyan natin, no? Para alagan. Yung sasakyan ko, medyo marusing yung bagya. So, bukas kanya, linisan ko na. Panganyan po yung gamitan ko. So, ayan po, pwede po kayo mag-order nito. Meron po akong nilagay na link sa Shawarma Boss page. Pwede po kayo mag-order. Click nyo lang po yung link na yan. Ito po, Eco Wash. Ayan po, no? Tapos, yung aking kape, yan, naubos ko na, no? Na, may gisa na po, no? Ileleke sa glina, ini po na. Kape lokal, ganun din po. Mag-order po kayo online. Maraming salamat. Truly an amazing product. Napakasarap po ng kape, no? Very good. Hindi ko pa natitikman ito, no? Pero siyempre kay Pastor na lang ito, kaya niya. Regalo tayo kaya niya. Tapos ito, no? Babes, ay na naman niya. Kalimutan lagyo na. Kakaba kasi. Tots to kokok. Ayan po, no? Tots to kokok. Ay, pengang ko na itang manok nandin. So, ati pang metong may tagan. Takal po salamat. Thank you po. We'll see you on Sunday. Ano po? Tsaka siyempre, si Butchuron. Ito po, no? Yung ating kaibigan sa Philippine Army. Ito po, meron siyang negosyo. Ayan na po, yung Butchuron, no? Ayan. Tapos si ating kaibigan na bagong kaibigan. Yes. Yes, si Kuya. Siyempre, si Kuya Romel. Ito po, no? Yung buko juice. Ayan po, no? Ay kanyaman. This is pure buko juice, by the way, ha? Walang walang halo-halo na kung ano, no? This is just pure buko juice. Ayan po, no? Ayan. Tapos, siyempre, ating bagong kaibigan, si Madam RM Ibay. Ito po, wow. Nilibre na kaming pizza. Ayan po. Magkakaroon ng feasting mamaya dito. Kakain kami ng sangkatutak na pizza. Salamat po, Madam Ibay. Maraming salamat po. God bless you. Right. So, ito na po. Dito na po tayo magtatapos, no? There's one very important thing that we need to do. Yes. In connection to yung sinasabi ni Pastor yung baptism and is of course to accept the Lord Jesus Christ, no? Sa mga hindi pa po nakatanggap, no? As a Christian myself, no? And maraming viewers alam po ninyo 'yun, no? Kung ayaw nyo, okay lang po 'yun. Maybe siguro hindi, if you're not comfortable to do so, then that's fine, no? We don't judge anybody. I don't judge anyone. I don't judge you, and you viewers, you don't judge us, no? Ano yung sinulat mo kanina dito, babes? Si Sher, ano ito? Ano sabi mo? Pray for ano ito? Ano yan? Oo, syempre. Opo. Ay, speaking of prayer, ito po.
Ayan. Last Sunday, Pastor, may sinabi ako sa inyo. Mm. O, sabi ko, alam niyo po kasi ang dami po naman, nung Sunday nag-live akong ganyan, ang dami mga nanonood, ang tindi, no? Sinabi ko kay Pastor, sinabi ko sa inyo, pwede ba sa Sunday, pagkatapos niyo pong mag-preach, ano, pwede ba natin ipag-pray? Kahit konti po sa oras ninyo, mag-dedicate po tayo ng ilang minuto po, ipag-pray po natin yung lahat po ng mga viewers no po dito sa Pilipinas at sa buong mundo na nanonood at saka yung mga manunood pa lang. Yan, yan po. Konting oras niyo po ninyo sa Sunday, ipag-pray po natin sila, yung mga kapatid po natin, yung friends. Even now, we can do that. Yeah, and we'll do that even now. Of course we can. Who are we not to, ano? Ganun po. But one important thing po before we do so is for those who have not yet accepted Jesus Christ, to be your Lord and Savior. Yes. Yeah, I think, alam niyo, ito, mas matindi pa po ito sa shawarma at kung ano-ano pa po, no? Amen. Hindi ko po talaga ma-explain kung bakit po napunta sa ganyan, no? Paulit-ulit ko sinasabi kasi totoo po, no? Hindi po ito coincidence lang, ano po? Something is happening, something is going on. I don't know what it is. Ang magagawa ko lang po is magpatuloy lang po. Kahit nababasa sa ulan, kahit nabibilat sa araw, kahit muntik na po ako nasasagasaan doon, dyan sa Friendship Highway, ako po magpapatuloy lang po ako with the support of everyone po. No? If you haven't accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, at ngayon nyo pa lang naririnig ito, and even if this is something that you've heard already before, and you feel like you want to rededicate your life, to the one true God and His Son Jesus Christ. Amen. Because it's only through Jesus Christ, right, that we can, go to the Father, right, which is God up in heaven. So ito po yung this is what I ask of you, Pastor. Hiling po namin sa inyo, Pastor. The hundreds, the thousands, and the millions who are going to be watching right now. We want to take this opportunity. Please po. And po ito, pakapalan na lang po ng mukha, no? Gusto ko, ganun po talaga kasama po yan sa pagiging Kristiyano, no? Yung ganito, no? So, we want to invite you. Invitasyon lang po yan, no? Kung gusto nyo, okay. Kung ayaw nyo, okay. Baka okay lang din. Baka hindi, maybe it's not yet, the right time, We respect for everyone, ano po? But this is an open invitation, And si Pastor Jule Elevera po, nandito po siya. Siya po yung magli-lead, siya po yung magti-take over, no? We want to pray for everybody na nanonood at saka yung mga manunood pa lang. Titigil na po ako sa pagsasalita. Okay. Ibibigay ko na kay Pastor Jule. Sige po. If in your heart you decide to accept the Lord, and then I will lead you in prayer, you just follow after me. As Robert have said, that this is not something that's gonna be forced upon you. Kung hindi ito po'y voluntary, kung nais po ninyong tanggapin ng Panginoon ngayong gabi, nanonood po kayo, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong kalagayan, at maaring hindi isang aksidente o pagkakataon na kayo po ay nanonood ngayon at nag-enjoy kayo sa mga video ni Robert, niloob ng Diyos na maging taga-subaybay niya kayo upang dumating sa ganitong pagkakataon na maanyayahan ninyo ang Panginoong Hesukristo sa inyong mga puso upang makasiguro kayo ng inyong kaligtasan. Dahil pangako po yan ng ating Panginoon. At kung merong isang bagay sa buhay natin na kailangan nating siguraduhin ay ang kaligtasan. Dahil ang kamatayan po, sigurado Kanya kailangan maging sigurado rin tayo. Now, when it comes to us, when that knocks at our door, we're ready to face our Maker. So sa gabing ito, wherever you're at, let me invite you. So follow after me kung nais po ninyong tanggapin ng Panginoon. Sige po, tayo mananalangin. Panginoon, sa mga oras na ito, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawad sa lahat po ng aking pagkakasala. Linisin po ninyo ako. Hugasan ang inyong banal na dugo at tanggapin po bilang inyong anak. Katulad ng pagtanggap ko po sa iyo ngayon bilang aking tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari
at maging Panginoon ng aking buhay. Dalhin ninyo ako sa daan ng katuwiran, gabayan sa lahat ng aking gagawin, at magmula sa araw na ito, ikaw na po ang Panginoon at Hari ng aking buhay. O Diyos, sa mga oras na ito, inihahandog ko ang aking buhay sa iyo. Salamat sa pagsugo mo ng iyong anak upang kami ay matubos sa aming pagkakasala. Panginoon, tanggapin po ninyo ako bilang inyong anak sa mga oras na ito. At sa mga darating na araw ay aking masunod ang inyong kalooban na ako'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Kristo Jesus at matanggap ko ang inyong banal na Espiritu. Salamat po, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas sa mga oras na ito sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. 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 Yan. Amen. So, Okay? beautiful. Yes, That yes. was absolutely beautiful. Beautiful. So, yun na po. Maraming salamat po. Dakala salamat po. Karenge gana pong menal bengini. Pasensya na ako. Medyo may overtime kami tamong bagyan ning kasi kanyaman ni impisabian po. So, I know karakal rin camera na po rin. Nang kasanting po yung setup niya. I-direct. Lalawin na akong direct. Oras na. So, ito po. Don't forget po. Abangan niyo po. Harana ni Bossing. Malapit na po. So, ito nagawa na po natin. Ang susunod ko po niyan na video na gagawin sa bahay po. It doesn't matter kung saan ko po gagawin. Basta pinangakuan ko po kayo. Aawitan ko po kayo lahat. Haharanaan ko po kayo. Harana ni Bossing. Abangan nyo na po yan. Malapit na po. And then susunod po dyan sa December 22, Pastor. Oh, wow. Meron po tayong pasalubong sa mga kababayan natin, mga Aitas, mga native Aitas. Diyan po kasama natin. Makikipag-collaborate po ako sa isang vlogger po, local vlogger po natin, si Samuel Maniago. Opo, may mga kasama po tong mga sponsors. Kasama po natin si Madam Jessa Saragosa. Kasama ko po. Saka si Chris Vernal, yung aking asawa. Kasama po namin yan. Hindi ko po sasabihin kung ano pong gagawin namin, so surprise na lang po. So December 22 po yan, lunchtime po, abangan nyo po. No? Kasama ko po si Samuel Maniago. Tapos, isa pa po, si Direk, sabi niya mabilis. Tapos, ang susunod po nun, no? Meron po tayong honeymoon ni Bossing. Opo, honeymoon ni Bossing, no? Opo, abangan nyo po yan. Ay, matindi po ito, ibang klase po ito, no? So, yan, abangan nyo po yan. So, maraming salamat po. Dakal, salamat. Thank you all. Po. Thank you very Yan much. po si Pastor June Elevera. Thank you po. Maraming po salamat. Thank you for watching hundreds and thousands and even millions dito po sa Pilipinas at sa buong mundo. God bless you po. Sana po sa susunod po na sa part 2, part 3, part 4, hopefully we don't know. Maraming salamat po. God bless you po. See you po sa next video. Good night po. Maraming bless. salamat. God bless po. Thank you po. Thank you. Bye-bye.